So, syempre, ayan, papasok na tayo dyan. Hindi ko na nakuhanan kung paano tayo gumayak. Basta yan na yun. Yan na yung look na yun. And today is Wednesday. Ayan, aura-aura lang yung atin yung pero kababi yan. Tapos nalaglag yung cellphone ako. Patay tayo dyan. Napagalitan na tayo pag nalaglag yung cellphone natin dyan. Ayan. Syempre, hold tight naman. I-hold tight natin ang cellphone para hindi malaglag, para hindi ma-fall. Ayan. Konting kemot na lang ay makarating na tayo sa ating paroroonan. Ayan. O, diba? Pak, ganun. Makakarating din tayo dyan. At malapit na tayo sa ating paroroonan. At ayun na nga, nakarating na tayo sa school. Ayan, aakyat na tayo sa second floor ng main building. Yes, aakyat na tayo dyan. And that time ay alas 10 na. Siyempre, ang klase natin ay 10 to 11. Ayan, aakyat na tayo sa taas. At ayan na. Papasok na tayo sa room. Ayan, o, diba? Aayos-ayos pa ng buhok kahit magulo ang buhok, o, diba? Parang nabagyo, grabe ba? Naku. Ayan. Diba? Ang gulo-gulo ng buhok ng auntie nyo. Ayan. Oh, and that time may teacher na yan nasa likod kasi may magre-report mamaya. Ayan. At pinwesto na nga. Pwesto na yan. O, diba? Tinanggal pa yung ipit kahit may teacher na sa likod. Kaya mag-iipit pa yan eh. Ayos pa ng buhok ng auntie nyo. Grabe. Ayan. O, diba? Ayaw pa magpakuha ng notebook. And that time, may nagtanong sa akin kung nasa the HDMI niya. Hindi pa daw ba binabalik. Eh, syempre, ibabalik yan mamaya yung HDMI niya. Ayan. O, notebook, ayaw talaga magpakuha. Ayaw niya magpagamit ba? O, diba? At hindi pa magpakita yung ballpen dyan. That time. Ayaw talaga magpakita ng ballpen. O, diba? Ang hirap na lang. Grabe naman kasi ang auntie niya yung bag niya ganyan lang. Siyempre, isa lang yung laman ng notebook. Isa lang yung karga. O, ayan. Maging bubuklat ang auntie niya. Maging bubuklat. O, hindi alam ko nasaan yung pagsusulatan. O, ayan. Diba? Maging susurat. At dito na nga nagre-report na yung mga kaklasiko. At ang topic nila ay pragmatics. Siyempre, nakikinig ako dyan. Ayan. Diba? Nagre-report na sila dyan. Ano na namang sinasabi nila. Tapos, ako, ayan, tamang sulat-sulat, aging susurat na naman ang auntie nyo. Siyempre, aging susurat talaga. Kasi kailangan yan, diba? Kapag nag-exam, pwede may notes ka. Yan, nagpicture na ako dyan kasi, ang auntie, hindi na nasundan yung slide. Nagpicture na ako dyan. Para, may kukapen ako. Tapos yan, nagtatanong na yung teacher ko yan. O, diba? Ayan, pinicturean ko na lang dyan yung slide nila kasi hindi ko masundan yung sinusulat ko. Nailipat na siya mga slide. Ayan. And then, susulat ko din lang naman yan. At natapos na nga yung klase dyan. Ayan. O, diba? Nagchismis na mga klase ko. At bumaba na ako dyan. Hindi ko na na-videohan. Ayan. Nasa hallway na ako. Maganda na naman ang klase ng pang 4 o'clock. Yes, 4 to 5 ang klase na susunod. Ayan, sobrang haba. O, diba? 11 to 4 mag-antay. Ay, shit. Tapos, ayan, dito tayo sa G. Ayan, yung mga klase ko sa Block B. Nagsusulat ang assignment. O, diba? Busy sila. O. Tapos, ako dyan ay naantok na that time. Kasi, imaginin mo, 11 to 4 mag-antay ka. Ay, syempre, nakakaantok yun, mag-antay. Ayan, naantok na ako dyan talaga. Antok na ako. Tapos, at ayan, may klase na tayo. Nandiyan na tayo sa taas. At nandito na tayo sa room. Meron na rin teacher dyan. Ayan, o, diba? Nakikinig na ako dyan. O, ayan, pakinggan yung mga sinasabi ko yan, mga auntie ko. Pakinggan. So, ilang vowels sa meron sa English? Ayan, at dyan ay pinabilang kung ilang letters yung meron dun.
And syempre, again, bibilang naman tayo. At ang nabilang ko dyan ay 12. Ayan. 12 ang meron doon. Sa teaching speed. P. This one, ito yung mga consonant sounds. So there are dalawang concepts na kailangan nating master. One is yung articulator. Ibig sabihin ng articulator is ano yung mga parts ng bunganga ginagamit. Ito yun. So this is the placement of the sound. Ito naman is yung manner of sound. Okay. So, for example, bilabial. Ano yung sabihin ng bilabial? Bi meaning two, labia meaning lips. So, dalawang lips. Then, it says here, bilabial stop. Ibig sabihin, hindi siya prolonged sound. It's a stop. So, kailangan din pumigil. So, it's and then, we have a bilabial stop na nasal. Ibig sabihin, hindi mo ito maproproduce yung letter S. Hindi mo yung maproproduce kung walang hangin sa nose. Try now. Then we have your bilabial approximant. Ang ibig sabihin ng approximant, kalimutan mo ano yung ibig sabihin ng approximant, pero this one is more flowing wood. So you're using two lips, dalawang labi in producing this sound. Sa labiodental, kapag sinabing labiodental, labi at ngipin. So labiodental you have P, So it says here it's a fricative. Ano yung ibig sabihin ng fricative? Kailangan na rarattle yung lips doon sa teeth. So if you pronounce P, di ba meron siyang vibration? Yung P, meron din siyang vibration pero mas mahina kayo sa teeth. And then you have your dental. Ibig sabihin ngipin ang ginagamit dito. No? So you have your soft and hard PH sound. So this is your soft PH sound. Yung mas muna. So that is you place your upper teeth on the bed of your tongue. So kung ito yung tongue, nakaganyan siya. So if you like, kapag gusto niyo i-describe yung kasi maganda daw yung kanyang damit, your dress is Lauren.
ayan, at natapos na ang klase ng auntie nyo. Ayan. Mababa na yan. Syempre, uwian na yan. Oh, uwian na. Bababa na yan. Galing ng second floor ulit. Yes, dyan ay law building. Yung pinanggalingan ko. Ayan. At ang auntie nyo ay aura-aura. O, diba? Uuwi na nga lang. May paganyan pa. O, diba? Ang dilim dun. Ayan. Nakalabas na ako niyan. At ayan. Nakalabas ng auntie nyo. Bye-bye!